G R O U P, let's go. Group for hey. Group for let's go. And right now, you can say Ha? ay mali pala. And 1, 2, 3, go. We are group 4. And ngayon guys, everyone pala. Our topic is about discrimination. So ngayon po, i-explain ko namin sa inyo ang Kung ay yung pag-discrimination sa babae, lalaki, at LGBTQ. So, unahin po namin yung babae. So, una po dito is human trafficking. Trafficking rather. Di ba po naman sa ng karamihan po sa mga kababaihan is marami po sa atin, syempre babae po ako, marami po sa atin na ng biktima ng human trafficking. Ito po yung halimbawa po, naglalakad po kayo sa daan, tapos po bigla pong may kumuha sa'yo, and then hindi mo po alam kung sino, and then ibibenta ka po. So, nakakatakot po yun kasi po nang hindi mo alam na yun pala yung mangyayari sa'yo. And isa po itong example ng discrimination sa babae. Next po, we have sexual harassment. So, yung sa sexual harassment po, yun po yung nire-rape yung babae. Pasok din po doon yung panghihipo sa mga masaselan o private part ng babae. Yes. Next naman po is physical abuse. So, nakaraan lang po sa balita is may nabalita po na na babae na sinaktan po ng kanyang partner at siya po ay namatay. Nakakatakot po ito kasi po sabi nga nila kapag kaya kang patayin kapag kaya kang saktan ng partner mo, kaya ka rin niyang patayin. So guys, ang wish ko lang is maging aware tayo sa mga pipiliin nating partner kasi nga po hindi natin alam baka saktan tayo ng hindi lang emotional pati ng physical. So nakakatakot po yun at po to sa atin ng trauma po, isang malaking trauma. Next po, yung cybersex. Yung sa cybersex po, kagaya po, yung sa may palabas po dati na yung nanay po, tapos may anak siya na babae. Yung anak niya na babae na yun, binibinta niya sa iba't ibang lalaki sa pamagitan lang ng online. Yun po yung tinatawag natin na cybersex. Yes po. Online siya. Next naman po is sa lalaki. Bullying po. Yung sa may bullying po sa lalaki, di ba po, hindi naman siya, hindi kasi lahat ng lalaki matatapang. Pero hindi sila bakla. Yung iba po na, kunyari po yung babae, may kaklase po siya na medyo mahinhin. So, inaasa niya po yung lalaki na yun na bakla. Tapos pwede rin yung lalaki na yun, pwede siyang ma-trauma, pwede rin siyang ma-depress kasi hindi nga siya bakla. Tapos kahit anong defend niya sa sarili niya na hindi nga siya bakla, inaasar pa rin siya, kaya yun. Tsaka halimbawa rin po nito sa bullying is yung sa face po ng lalaki. Kasi po karamihan sa mga lalaki, hindi naman po natin talaga maitatanggi is marami po sa mga lalaki ang, yung nila ganito, maayos And then, ito po yung nagiging dahilan para bulihin sila. Minsan po binubuli sila sa mukha nila, sa kulay nila. Yun yung kadalasan na nangyayari sa atin. And then, syempre po, mali po yun kasi nga po, nang dapat tanggapin natin kung ano sila and mahalin din po natin kung sino sila. Next naman po is yung paninirang puri. Yung paninirang puri po is pareho lang din po sa bullying. So yung paninirang puri, yun na nga po yung katulad po ng ng pambubuli sa kaanyuan mo, and pasok rin po dito yung halimbawa po yung physical abuse po sa lalaki kasi nga po karamihan po ng mga lalaki po nahihiya silang lumaban. Halimbawa po may hindi na rin po 'di ba maitatanggi na may mga babae rin pong nananakit ng kapwa natin lalaki. Syempre po yung lalaki po nahihiya or takot baka kapag anong tawag dito sinuntok din nila or nilabanan nila, 'di ba? Mas kasalanan pa ng lalaki. Po yung invitation or hazing. Yung ito po, sa may mga frats po to, yung mga fraternity. Yan katulad po ng mga gang. Yung yung hindi po good na gang. Tapos, yung mga kunyari po yung lalaki gusto niya pong sumali sa
gang or sa isang mood na hindi mabuti. Kailangan, ano po yung may ginagawa sila, yung ano, para maging isang Yes parte po. doon sila sa gang Bago na yun. sila maging parte sa gang na yun, dapat parurusahan muna. May mga pagsubok silang yes. pagdadaanan kung matibay ba sila, kung ganun. Which is isa rin po to sa discrimination sa lalaki. Kasi nga po, hindi naman dapat, actually na dapat ganunin sila. So, dapat kapag may ganun po kayo na halimbawa, sumali kayo sa ganito, ganyan. Kung alam niyo na po na na mali po yun yung gang na yun, dapat umalis na tayo kasi nga po baka po maging dahilan din to ng baka pag hindi niyo nakayanan yung pagsubok na yun, baka humantong sa kamatayan po. Kasi hindi biro yung mga pagsubok na binibigay nila sa mga member na gusto. Next, Lastly naman po is yung LGBT. meron po tayong homophobic. Yung homophobic po, isang tao po ito. Tapos, yung homophobic po, yun yung prejudice. In general na lang din po namin. Yung meaning ng homophobic, prejudice, tapos, negative attitude towards who are lesbian, gay, bisexual, or LGBTQ. Yung tawag dito, yung sinisira rin yung mga yung pagkatao ng isang LGBTQ. Yung parang binubuli ba sila na, Yes. ay ganito siya, bakla siya, tapos, In general, yun yung oo, homophobic. pas din. Next naman po is physical abuse. Kasi may physical abuse po sa LGBTQ, yun yung sinasaktan yung mga gay. Kunyari po sa paaralan, yung isang bakla, hindi siya tanggap ng mga kaklase niya na lalaki kasi nga bakla siya. Tapos, binubugbog, pag nakalabas na sila sa school, bago nila inaabangan yung gay na yon para bugbugin nila. And next naman po is yung bullying. Yan, ito po yung bullying. Isa po to sa malaking problema na hinaharap ng LGBTQ. Hindi lang online, mapa-personal. Yung bullying po talaga, alam mo yung binubully sila ng way na pati sa sa mukha, sa physical, kahit ano pa man binubully sila, ikaw, ka nang tomboy ka, tapos pagtatawanan ka kasi bakit ka naging tomboy, and then sa bakla naman, nagsuot ka ng damit ng babae, pagtatawanan ka, tapos or else ipopost ka sa online na ganito ganyan yung bakit ka ganito, pagtatawanan ka, o diba nakakasakit yun sa damdamin ng isang LGBTQ. Next po yung rape. Di ba po, hindi lang naman babae yung na-rape, pati rin po lalaki, pati rin yung bakla. Kasi yung, di ba yung mga lalaki ngayon, hindi nang-rape na rin sila ng isang bakla. Tapos meron din yung mga lalaki na yung bakla, binabayaran sila para lang sila. Additional naman po sa ibang country, itong rape na to, kapag LGBTQ ka is halimbawa ng tomboy ka, sa ibang bansa ang nangyayari kapag ng matauhan yung isang LGBTQ is nire-rape nila para matauhan sila, yes. Tsaka na dapat sa sa isang country, sa isang bansa rather, na dapat wala dapat LGBTQ doon kapag LGBTQ ka, dapat kang parusahan yun. Isa na yun sa dahilan is i-rape ka para matauhan ka. Na dapat hindi ka mabaliko, dapat kung ano yung yung sex mo nung simula bata ka, yun lang dapat yun. Next naman is hindi tanggap yan. Discrimination din po ito. Halimbawa po, hindi ka tanggap ng family mo, lipunan rather, general ko na. Masakit to sa isang LGBTQ kasi nga yun yung gusto mo, yun yung kung ka, yun yung pinili mo. Tsaka ang sakit kaya sabihan ng hindi ka tanggap ng family mo, or di kaya kinakahiya ka ng pamilya mo, 'di ba? Masakit yun sa kalooban ng isang LGBTQ kasi dapat gusto mo lang naman natanggapin ka kung sino ka. And before po kami mag-end, so may nilagay po kaming ng words dito. Bawat member po namin naglagay po ng words and iisahin po namin ito. Next is yung word na respeto. Yes po, yung respect. Syempre dapat kung dapat irespeto ka nila, and syempre po sa LGBTQ, yan.
tanggapin po natin, irespeto po natin kung sino sila, and mahalin po natin kung sino sila. Next po, meron tayong be kind. Kahit hindi po natin, kahit iba-iba po yung kasarian, dapat po tayo maging mabait sa kanila kasi wala naman po silang ginagawang masama sa atin, bakit natin sila sasaktan? Next naman po is words matter yan. Maging aware po tayo sa mga words na sinasabi natin kasi malay mo yung joke na sinasabi mo sa isang tao is nakakasakit na pala ng damdamin ng damdamin niya. So dapat maging aware tayo sa mga sinasabi natin, and specialist po sa sa LGBTQ. Halimbawa nag-joke ka sa isang bading tapos dinamdam niya na yon, o di ba? Parang nakakasakit ng damdamin. Kaya words matter po talaga. So, be mindful, guys. Next po, yung be confident. Kung kunyari po, kunyari po may isang tao na bakla, maging confident ka kasi alam mo naman sa sarili mo na wala ka namang ginagawang masama. Kaya, be confident kung ano yung kasarian. Next naman po is pagkakasundo. Yes po. Pagkakasundo. Siyempre po, dapat po tayo may pagkakasundo sa isa't isa, mapababae, lalaki, or LGBTQ ka man, dapat tayo magkasundo para magkaroon ng tinatawag na peace. Next po, yung stop bullying. Kasi po, pare-pareho rin naman tayong mga tao dito sa mundo na kung sa langit, magkakapatid tayo dito sa mundo, magkakapwa natin yung isang tao. Yes. So, wag na nating bullying kasi kung mabubuli ka na muna ng isang tao, mauna ka munang tumingin sa sarili mo kung mas malala ka pa ba sa taong bubulihin mo, ganun po. Next naman po is, especially po, pantay-pantay. Pantay-pantay dapat tayo sa pagtingin natin sa sarili natin at syempre maging sa iba. Syempre po, dapat kung halimbawa, kung LGBTQ siya, dapat irespeto natin kung sino siya. And syempre po, dapat wag po tayo mang-bully. Syempre po, ginusto nila kung sino sila at doon sila masaya. Next po ay action. Yung action po na to, yung tinutukoy dito, yung ipatigil po yung mga pambubuli sa mga babae, lalaki, or LGBTQ na action na natin na dapat avoid natin yung ganun kasi pare-pareho lang naman tayo na tao dito sa mundo na isa-isa lang din yung ginagalawan natin. And Yun lamang lastly, po. we are the group. 4